Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sinaw na mong hangarin, ang taong ay ubusin, upang siya ay makapiling, mapag-irog na Diyos natin. Dakilang biyayang pangako niya, sumilay ka. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tinawag mong maglingkod sa iyo si San Bruno sa liblib na dako. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa iba't ibang larangan ng buhay. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang simula ng aklat ni Propeta Jonas. Sa lipi ni Zabulon ay may isang lalaking Jonas ang pangalan. Siya ay anak ni Amitai. Isang araw, sinabi sa kanya ng Panginoon, "Pumunta ka sa Ninibe, ang malaking lungsod, at pangaralan mo ang mga taga roon, sapagkat suko na sa langit ang kanilang kasamaan." Sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas na magtago sa Tarsis, sapagkat inaakala niyang malayo iyon sa Panginoon. Kaya nagtungo siya sa Jope at humanap ng barkong papunta sa Tarsis. Nang maibigay niya ang kaukulang upa, sumakay siya sa bapor, kasama ng mga tripulante. Ngunit sila'y nasa laot na, nagpalitaw ng malakas na bagyo ang Panginoon. Ano pat halos mawasak ang barko. Dahil dito, sinidla ng matinding takot ang mga tripulante, kaya bawat isa'y nanalangin sa kanyang Diyos. Pagkatapos, inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaan ang sasakyan.
Samantala, si Jonas ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Nakita siya ng kapitan at ginising. "Hoy, tulog ka ng tulog diyan. Bumangon ka at manalangin sa Diyos mo. Baka sakaling kaawaan tayo at iligtas sa kamatayan." Nag-usap-usap ang mga tripulante. Magsapalaran tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito. Gayon nga ang ginawa nila at nabunot ang pangalan ni Jonas. Kaya't siya'y kinausap nila. "Nagsapalaran kami para malaman kung sino ang may kasalanan at ikaw ang nabunot. Ano ba ang ginagawa mo rito at taga saan ka?" "Ako ay Hebreyo," sagot ni Jonas. "Nananalig ako sa Panginoon, ang Diyos ng kalangitan, ang lumikha ng dagat at ng lupa." Bago pa ito nangyari, sinabi ni Jonas na pinagtataguan niya ang Panginoon. Kaya sa malaking takot, pahilakbot nilang sinabi kay Jonas, "Napakalaki ng ginawa mong kasalanan." Lalong lumakas ang bagyo, kaya si Jonas ay kinausap uli ng tripulante. "Ano ang ibig mong gawin namin sa iyo para pumayapa ang dagat? Ihagis ninyo ako sa dagat, sapagkat alam kong ako ang dahilang ng nagngingit-ngit na bagyong ito." Sagot niya. Pinipilit sana ng mga tripulante na itabi ang bapor, ngunit wala silang magawa sapagkat lalong lumalakas ang bagyo. At nanalangin sila ng ganito, "Panginoon, naway huwag ninyo kaming parusahan o ibilang na mamamatay tao. Sa gagawin namin sa taong ito, yamang kayo na rin ang nagpapahiwatig ng dapat naming gawin." Pagkasabi nito, binuhat nila si Jonas at inihagis sa dagat, at bigla itong pumayapa. Dahil dito, sinidlan sila ng matinding takot sa Panginoon, kaya't naghandog sila at namanata sa Kanya. Ang Panginoon naman ay nagtalaga roon ng isang dambuhalang isda. Nilulon nito si Jonas. Siya'y nanatiling 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng isda. Nang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya. Kinausap ng Panginoon ang isda, at si Jonas ay iniluwan nito sa dalampasigan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa tiyak na kamatayan, ako'y pinagsanggalang. Sa tiyak na kamatayan, ako'y pinagsanggalan. Nang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya. Sa tiyak na kamatayan, ako'y pinagsanggalan. Poon nang ako'y nasa kagipitan, nanalangin ako sa iyo at sinagot mo ako. Mula sa kalalimang walang katulad, ako'y tumawag sa iyo at dininig mo ako. Sa tiyak na kamatayan, ako'y pinagsanggalan. Inihulog mo ako sa pusod ng dagat. Napadpad ako sa laot ng karagatan at natabunan ng malaking alon. Sa tiyak na kamatayan, ako'y pinagsanggalan. Sinabi ko, nalayo ako sa iyo. Kailan ko kaya makikita uli ang banal mong templo? Sa tiyak na kamatayan, ako'y pinagsanggalan. Nang maramdaman kong mapupugto na ang aking hininga, naalaala kita poon, ako'y dumaing at narinig mo ako mula sa iyong banal na templo. Sa tiyak na kamatayan, ako'y pinagsanggalan. Alleluia, 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 alleluia. Bagong utos, ani Kristo, mag-ibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang eskriba na lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit
ng buhay na walang hanggan. Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-ibig. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tamang sagot mo, wika ni Jesus, gawin mo yan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang tao na naglalakbay mula sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan. Kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy siya ng paglakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy sa kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritano na naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop, dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, umayo ka at gayon din ang gawin mo. Mga kapatid, mga kapanalig, ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang kwento ng mabuting Samaritano ay popular dahil ito po ay palaging naririnig, no? At ito po ay laging kinukwento bilang pagpapahayag ng pagkalinga, pagmamahal sa kapwa, kaugnay sa ating pagmamahal sa Diyos. Dito sa kwentong ito ng mabuting Samaritano, ipinahahayag ang kaugnayan sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Ang dalawang ito ay hindi maaring paghiwalayin. Isang eskriba ang nagpunta sa Panginoong Hesus at nagtanong, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Ang sagot ng Panginoon isang tanong din. Okay, ano sagot ng Panginoon? Ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? It is not something as spoon feeding. Ang sagot niya ay isang tanong upang malaman niya ano ang alam ng taong ito tungkol sa kautusan ng Diyos. At nasagot naman niya, although in a summary form. So hindi niya inilahad yung 10 utos. Sa katunayan ay 2 utos lang itong kanyang binanggit, no? Ito po yung summary, pagbubuod sa 10 utos. Ayan, 10 utos, 2 lang ang binabanggit niya dito. Ano yun? Ito, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong lakas at ng buong pag-iisip. At pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Yung ating pong pag-aaralang mabuti ang 10 utos,
Yung una, ikalawa, ikatlo, ito po talaga ay ang ating pagpapahayag ng pag-ibig sa Diyos. Ang pang-apat naman, hanggang pang-sampo, ito yung pagpapahayag natin ng pag-ibig sa kapwa. At sabi ko nga, ang dalawang ito hindi pwedeng paghiwalayin. Laging magkasama ito. Hindi natin pwedeng masasabi na mahal natin ang Diyos at hindi natin mahal ang ating kapwa. Although may mga pagkakataon na mga tao mahal nila ang kanilang kapwa, pero hindi nila mahal ang Diyos dahil hindi nila kilala ang Diyos. So nandun kasi yun sa kaibuturan nating puso ang pagmamahal sa kapwa. Kaya meron tayong mga hinihirang ng mga tao na talagang mapagmahal sa kapwa, subalit sila ay walang relihiyon. Hindi pa nila kilala ang Panginoon. Alright? O sana ay dating ang araw na makilala nilang Panginoon upang mas lalo pang umigting ang pagmamahal sa kapwa. Pero tayo sumasampalataya sa Diyos, nagmamahal sa Diyos, at nararapat lamang na mahalin natin ang ating kapwa. Lalong-lalo na sa mga panahon na ang ating kapwa ay mahirap mahalin. Andyan pa ang utos ng ating Panginoon, ang turo ng Panginoong Jesus, mahalin mo ang iyong kaaway. Di ba? There is something deeper, mga kapatid, mas malalim yan kaysa ordinaryong mahalin mo ang iyong kapwa. Love your neighbor. Mas malalim itong love your enemies. O, di ba? Anyway, mga kapatid, sisters and brothers, ito ay mga pundasyon ng ating pananampalatayang Kristiyano-Katoliko. Ang 10 utos ng Diyos. Pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa. At sino ang kapwa? Inilahad ng Panginoon ang kwento ng mabuting Samaritano. Ang ating kapwa ay ang lahat ng taong nasa paligid natin, lalo na ang nangangailangan ng ating tulong at pagkalinga. Dahil tayong lahat ay magkakapatid. Magkakapatid sa isang ama, kaya nararapat lang na tayo ay magtulungan, tayo magmahalan. Dito sa kwento ng mabuting Samaritano, mayroong isang biktima ng mga tulisan, kinuha ang mga ari-arian, pati damit sa katawan, at iniwan na halos patay na nakahandusay. May dumaan na isang saserdote sa templo, ay nakita niya gano'n, tiningnan lang at umalis na. At dumaan ng isang Levita, gano'n din ang ginawa, napatingin lang at umalis na. Ang isang Samaritano na napadaan doon, tumigil at tinulungan niya ang taong ito, nakahandusay, biktima ng mga tulisan. Okay, at ito may po dito meron pong very striking aspect dito, dahil ang mga Samaritano ay kinamumuhian ng mga Hudyo. Okay? Pero ito pa yung tumulong sa isang taong biktima ng mga tulisan. You see that? Medyo malalim ang dito, ang pakahulugan ng ating Panginoon. Alright? Pero pa man, mga kapatid, sisters and brothers, the message is very clear. Napakalinaw po, Ang ating pagmamahal sa Diyos ay dapat may papakita natin sa ating pagmamahal sa kapwa. Kung ang sasabihin natin, mahal natin ang Diyos at wala tayong pakialam sa ating kapwa, hindi po yan makahulugan. Hindi po yan totoong pagmamahal sa Diyos. Malaking pagkukulang. Alright? At mga kapatid, sisters and brothers, sa ating unang pagbasa, ito po yung kwento po ni Propeta Jonas na ayaw niyang sundin si Yahweh. Meron siyang ibang gusto. Siya na may tinawag ni Yahweh na pumunta sa Ninive upang sabihin sa mga taga-Ninive na manumbalik sa Panginoon. Dahil ang mga taga-Ninive tumalikod na sa Panginoon. Subalit ayaw niyang pumunta doon. Ginawa niya ay sumakay siya ng barko. Imbes na papuntang Ninive, ito'y papuntang Tarshish.
Pero talagang hindi siya pinakawalan ni Yahweh. Sa gitna ng paglalayag ng barko, dumating ang malaking bagyo, unos, no? Kaya halos lulubog na yung barko at natuklasan si Jonas na doon sa ilalim ng barko, no? Doon sa tawag nito, yung cargo hold, no? Alright? At umami naman siya na siya ang salarin. Kaya nagkaroon ng bagyo, unos dahil sa kanya. Sabi niya, itapon niyo ako sa dagat, ihagis niyo ako sa dagat. At ihagis nga siya. At yun, humupa yung alon, tsaka yung malakas na hangin. Ibig sabihin, ayan, tumigil na yung bagyo. Ano nangyari kay Jonas? Siya nilamon ng malaking isda, no? At nanatili siya sa tiyan ng isda sa loob ng 3 gabi. At bigla na siya nakakita ng liwanag kasi nga ang tiyan ng isda sa ilalim po ay madilim po yan, nasa tiyan siya ng isda. At nakakita siya ng liwanag, yun pala bumuka na yung bibig ng damuhal ng isda. At yun ay dalampasigan na, at yun ang Ninive. Kaya sabi niya, hindi ako pinakawalan ng Panginoon. Kaya tinuloy na niya ang kanyang misyon na tawagin ang mga taga-Ninive pabalik sa Diyos. At ang mga taga-Ninive naman ay nakinig sa kanya, nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Okay, naglagay ng mga abo sa katawan, nagsuot ng sako, naupo sa abo. At kahanga dito, ang namumuno sa paggawa niyan ng pagsisisi, pagbabalik loob, ay ang kanilang pinuno, ang kanilang hari. Ay pagka naisip natin to sa mga iba't ibang lugar, iba't ibang bansa, ay mapapasanaol na sanaol, no? Lahat ng mga tao ay manumbalik sa Diyos, unang-una sa pamumuno ng presidente, ng hari, o sino man ang namumuno, prime minister, no? Di ba? Sana nga. At pag ang namumuno po ay talagang inaakay ang kanyang mga nasasakupan sa Panginoon, naku, malaking biyaya po yan. Andyan ang pagliligtas ng buong lugar nila. Ayan. So yan po ang bunga ng pangangaral ni Jonas, the prophet Jonah, no, sa Ninive. At alam niyo po, ang Ninive po ay buhay pa yan hanggang ngayon. Yan po ay sakop po ng Iraq, no? Well, sa panahong ito, ay kukonti na lang po mga Kristiyano sa lugar niyan. Okay, dahil po ang Iraq ay majority po ay Islam, pero mayroon pa rin mga Kristiyano dyan. May mga Katoliko din dyan na natitira pa. Ninive. Ayan, mga kapatid, sisters and brothers, buhay pa rin hanggang ngayon, no? Ang pananampalataya, no, na ipinangaral ni Propeta Jonas, Old Testament pa yan. Okay? So, yan ay isang inspirasyon para sa atin. At sana nga, ay kung tayo tatawagin din ng Panginoon upang maging katulad ni Jonas na propeta mangangaral, sana hindi na tayo magpatumpik-tumpik pa. Huwag natin siyang gayahin na imbis na pumunta doon sa lugar na tinawag siya, ay sa ibang lugar siya pumunta. Sana bukas ang ating puso at isipan at kalooban upang ating gawin ang ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Batay po sa mga mensaheng ating po natatanggap, maaari mula sa ating superior o kaya ay sa ating parish priest, no? Sa obispo, o kaya sa ating panaginip, o kaya sa nararamdaman ng ating puso. Ayan. So, handa tayong tumugon sa tawag ng Panginoon. At handa tayong pumunta saan man tayo pinapupunta at hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Sa araw na ito ay atin ding ginugunita ang kabanalan, kabayanihan ni San Bruno, o isang pari, at siya po ay namuno ng isang grupo upang maglaan ng mahabang oras sa pagdarasal, panalangin,
pag-aalay ng banal na Eucharistia at pagtulong sa kapwa. Ang kanyang grupo ay tinatawag pong Carthusians. Siya po ang founder nito, Carthusians. At isa sa mga naging popular niya na pagngangaral, ang sabi niya, ang mundo ay nagbabago palagi, subalit ang krus ay laging nananatili. Yan, tama nga naman, di ba? Ang mundo po nagbabago, patuloy ang pagbabago. There is a constant change in the world. Pero the Holy Cross remains as it is. Ang krus ay hindi nagbabago. And what is that? Ano ba yung krus na ito? Ang krus po ay ang simbolo ng pananampalatayang Kristiyano at ang simbolo ng pag-ibig ng Diyos. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, ang anak ng Diyos, si Kristo, ay namatay sa krus upang tayo ay iligtas. Kaya ang krus ay simbolo ng pag-ibig ng Diyos. At ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Kaya ang krus ay hindi nagbabago. Yakapin natin ang krus. Pasanin natin ang krus. Lalo na kung tayo po ay nasa sakit at karamdaman. Bahagi ng ating krus yan. Pasanin ang krus, yakapin ang krus. At ang krus na yan na magdadala sa atin sa kaligtasan. May inspired tayo sa sinabi ni San Bruno. Ang mundo ay palaging nagbabago palagi, subalit ang krus ay laging nananatili. Ang pag-ibig ng Diyos ay laging nananatili. Patuloy nating pagdasal ang mga may sakit, may karamdaman, at ang mga kapatid nating dumaranas ng mga pagpatinding pagsubok sa buhay. Dalangin natin ang kagalingan, dalangin natin ang lunas sa lahat ng mga suliranin at problema ng ating mga kapatid. Sa kapangyarihan ng Diyos, sa kapangyarihan ng banal na krus, sa kapangyarihan ng pagliligtas sa atin ng Panginoong Hesus. Amen. Maging sa ngayon, maraming tao ang nag-aabang sa bangketa ng nangangailangan ng mga salitang nakapagpagaan ng kalooban o naghihintay ng kamay na handang dumamay. Manalangin tayo sa Amang nasa langit upang maipadama natin ang ating pagmamahal sa konkretong aksyon kaysa magandang salita lamang. Ang itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa kanyang mga pastol at bayan, naway magpakita ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa mga dukha, naway hindi manghina ang loob o mawala ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang bawat taong makasalamuhan natin, naway pakitaan natin ang kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nalulumbay at ang mga may karamdaman sa ating lipunan, naway huwag nating baliwalain o lagpasan lamang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, habang ipinagdarasal namin ang aming kapwa, tulungan mo kaming mahalin at paglingkuran ang aming kapwa at tanggapin ang iyong mahal na anak
na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Amen. Panginoon, aming alay, ito ang alak at tinapay sa altar mo. Iyong kamay, alay namin, aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo ilalagay. Manalay kay mga kapatid upang ating paghahay na ikalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuren niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, minarapat mong si San Bruno ay maging bagong nilikha bilang kawangis mo. Ipagkalob mong kami ring pinagkalooban mo ng pagbabago ay makapaghain ng mga alay na kalugod-lugod sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siyang salitang katuwang mo at kapiling nung ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo upang kami ay sagipin at palayain. Kaya't siya ay kinalingan ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ng sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iurat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiyawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin ng banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niyang tinapay, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Ay hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng makasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Sasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay ng kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ang lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pag-indapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang banal na esposo. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na kinabibilangan ni San Bruno na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, mamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ama, hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Panginoon, tunghay niyo po ang aming pananampalataya at tuwag ang aming mga pagkakasala. Naway pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Kapayapaan, peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob po ninyo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, mga kapanalig, narito ang ating Panginoong Jesucristo sa anyo ng alak at tinapay. Si Kristo ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako rapat-dapat na mapatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen.
Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinalalakas ng banal na pakikinabang, ay matutunawa kay San Bruno upang hanapin ikaw lamang at akuin ang bagong pagkatao sa aming pamumuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Amen. Nais ko lang batiin sa misang ito si Archbishop Soc Villegas sa kanyang 40th sacerdotal anniversary. Archbishop Soc, happy sacerdotal anniversary. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. naway pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naialay na. Humayo kayo at isabuhay ang Ebanghelyo ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka
Jesus Nazareno.